What's up mga Coops? Manga Moto nagbabalik. Chumatsu no Valkyrie, The Legend of Lubo Kabanata 4. Ang digmaan sa Hulaw Pass. Natapos ang Kabanata 3 sa pagpapakilala kay Sun Jian, na nag-iwan ng malaking tanong kung sino sa dalawa ang mananalo, ang Furious Dragon ba o ang Fierce Tiger. Aabangan mo talaga ang labang ito, lalo na kung magharap na ang dalawa sa digmaan. Ngayon, tayo ay maglalakbay sa Kabanata 4 kung saan nagsimula ito noong taong 171 Zhong Yuan sa Hulaw Pass, at dito malinaw na narinig ang malakas na ingay ng mga yabag ng mga sundalong papalapit. Sa panel na ito, makikita na ang batang emperador ng Han na si Xian ay naging sunod-sunuran na lamang kay Dong Zhuo, at ang tunay na layunin ni Dong Zhuo ay kuhanin ang supremacy sa ilalim ng kalangitan. Gayunpaman, ang mga bayani mula sa iba't ibang bahagi ng China ay nagsama-sama at nag-alsa laban sa kanya. Ang mga bayaning nag-alsa ay sina Cao Cao Mengjie, Liu Beixuan, Wang Quang, Tao Chen, Ma Teng, Gong Sun Zan, at Sun Jian, kasama ang kani-kanilang mga hukbo. Sa pamumuno ng gobernador ng Ji Province na si Yuan Shao, sila ay nagbuo ng Guangdong Coalition laban kay Dong Zhuo. At ang bilang ng hukbong nabuo ng alyansa ay humigit kumulang na 100,000 katao. Tumungo naman tayo kay Dong Zhuo na may 30,000 sundalo na palusab na. At dito na nagsimula ang digmaan sa Hulaw Pass. Makikita ang gulat at takot sa mga mukha ng mga sundalo ng Coalition Army. Sa panel na ito'y, makikita na unang nabawasan ang puwersa ng Coalition Army sa digmaang ito, at ang 30,000 na sundalo ang unang nakalamang sa simula ng laban. Ipinakita rin dito ang captain ng cavalry ni Dong Zhuo na si Huashong. 500 miyembro ng cavalry unit na pinamumunuan ni Huashong ay lumusab sa laban na halos parang lumilipad sila sa isang walang laman na parang at ang hamarang ay agad na mamamatay. Sa kabayo ni Huashong, makikita natin ang mga pugot na ulo na tila'y ginawang medalya sa digmaan, at walang makapihil sa kanyang lakas. Saglit itong nagpahinga at uminom ng alak sa gitna ng labanan. Sa hindi kalayuan, ay may nangangabayo na pinaalis ang mga nasa harapan nito at nagpakilala bilang si Baozong. Sinabi niya kay Huashong na tikman nito ang lakas ng kanyang crescent blade, ngunit nang malapit na ito'y, sinalubong siya ni Huashong ng isang atake na hamati sa kanyang katawan kasama ang kanyang kabayo. Tumatawa lamang si Huashong at sinabi na ang Yuan Shao Army ay hindi man lang nagsilbing pampagana sa kanyang alak, habang umuulan ng dugo sa paligid. Hindi maipinta ang mga mukha ng hukbo ni Yuan Shao na tila ba pinaghalong takot at gulat ang nararamdaman nila, at hindi nagtagal, sa pangunguna ni Huashong sa hukbo ni Dong Zhuo, ang hukbo ni Yuan Shao ng coalition na binubuo ng 10,000 katao ay tuluyan ng naubos. Nalipat ang eksena sa right-wing coalition ng Guangdong. At may isang grupo ng coalition na umaabante sa laban, at dito makikita natin ang isang mandirigma na may kakaibang dual sword. Madaling napapatay niya ang lahat ng kalaban na kanyang madadaanan. Ang pangalan niya ay Huanggai Gongfu mula sa hukbong Sun Jian. May isang sundalo mula sa kanilang hukbo na lumapit sa kanya, at ibinalita ang pagkaubos ng 10,000 katao na hawak ni Yuan Shao dahil sa 500 na miyembro ng cavalry unit ni Dong Zhuo na papunta na kung nasaan sila. At nagulat si Huanggai Gongfu nang ibinalita pa na si Huashong ang namumuno sa 500 na sundalong papunta sa kung nasan sila. Nahintakutan naman ang mga sundalo at pailing-iling si Huanggai Gongfu na sinabing napakamalas naman nila. Pero para kina Cheng Pudemo, Handang Yigong, at Zhu Maodarong ay nasa sa hukbong sinasamahan nila ang responsibilidad na pigilan sila. Inanap rin nila ang general na namumuno sa hukbo nila ngayon. At sa malayo ay nakita nila ang pagdating ni Huashong at ang pananalasa nito sa kanilang hukbo. Inutusan nila na maglalayo sila sa mga kasama nila, na palibutan nila si Huashong at wag direktang atakihin mula sa harap. Pero marami pa rin ang namatay sa hukbo ng right-wing coalition at may nadurog ang ulo pa dahil kay Huashong. At kahit mag-isang humarap sa right-wing coalition si Huashong, at pinatutukan pa siya ng ibang mga sundalo ay marami ang nangamatay sa harap niya. Maya-maya ay hinanap na ni Huangshong si Sun Jian dahil wala siyang oras para sa mga hamak na sundalo lamang, at madaling pinatakbo ni Huanggai Gongfu ang kanyang kabayo papunta sa kalaban para harapin ito. Pinagtawanan lang si Huanggai Gongfu ni Huashong at mabilis na inatake nito ang nasa harap niya, pero nasalo naman ni Huanggai Gongfu ang malakas na atake gamit ng kanyang dual sword. Tinabihan rin ni Huanggai Gongfu si Huashong na wala ang kanilang general sa ngayon doon at kung pwedeng bumalik na lang siya mamaya. Hindi pumayag si Huashong at ubod lakas na iwinasiwas nito ang kanyang sandata sa kanyang kalaban at sinabi niyang mamatay na si Huanggai Gongfu. Hindi binitawan ni Huashong ang kanyang sandata at kahit si Huanggai Gongfu ay nanatiling matatag kahit mabigat ang atake ni Huashong.
Nahati niya ang kabayong sinasakyan ni Huanggai Gangfo at bumagsak ito sa lupa at ang kanyang dual sword ay tumilapon kung saan. Aatake na si Huashong at sinabihan niya si Huanggai Gangfo na iwan ang kanyang ulo nang biglang isang sibat ang lumipad papunta sa mukha ni Huashong. Nahawakan naman niya ito bago tumama sa mukha niya at hinanap agad kung saan ito galing. Pinali niya ang sibat at napatanong siya kung sino ang nagtapon ng sibat at ang taong iyon ay ang Commander-in-Chief ng Sun Jian Army na si Sun Jian Wentai. Pinagalitan ni Huanggai Gangfo si Sun Jian Wentai dahil nahuli ito ng dating at napakwento si Sun Jian Wentai na hindi siya mapakawala ng babaeng kasama niya habang iwinawagayway niya ang kanyang hinliliit. Nanggagalaiti naman si Cheng Pudemo kay Wentai dahil ang digmaan kung saan sila kabilang ngayon ay ang magdedesisyon kung sino ang magiging pinuno sa ilalim ng kalangitan at ubod lakas pa na isinigaw ni Demo na nahuli si Wentai dahil nakikipaglaro ito sa isang babae. Nagulat si Sun Jian Wentai sa ginawa ni Demo at sinabihan siya ni Sun Jian Wentai na huwag siyang magselos. Inis namang sumagot si Demo kay Wentai na hindi siya nagseselos. Makikita naman ang paglapit ng napakalaking katawan ni Huashong kay Wentai at tinangka nitong kumpirmahin kung ito nga ba si Sun Jian. Sumang-ayon naman si Wentai na siya nga si Sun Jian ng Jiangdong, at dito na inilahad na siya ang kinikilalang Tiger of Jiangdong. Tinuno niya si Sun Tzu ang sumulat ng Sun Tzu's Art of War. At sa batang taon na 17, ay naipanalo niya ang mga digmaan laban sa mga pirate ng Jiangdong. Isa siya sa mga pinakamataginting na bayani ng panahong iyon. Nalipat ang eksena sa pag-inom ni Huashong ng alak, at maya-maya ay binasag niya ito at sinabing meron siyang magandang pagkakataon. Pinagmasdan lang siya ni Sun Jian sabay puri sa lakas na ipinakita ni Huashong. Tinang-ayunan naman ito ni Huanggai Gangfo dahil isang halimaw talaga ang lakas ni Huashong. Tumama naman kay Wentai sina Cheng Pudemo, Handang Yigong at Zumao Darong pero tinanggihan naman sila ni Wentai. Maya-maya ay tinanggal ni Sun Jian ang kanyang balabal sabay sabi na maayos ang pag-alaga nila sa mga sundalo. Naipakita naman ang matayog na likod ni Sun Jian, at sinabi niyang bilang pinuno ng kanilang hukbo ay siya ang babawi para sa kanila. Tinitigan lang siya ng kanyang mga kasama at kitang-kita naman ang gigil at nakangiting anyo ni Huashong na gustong-gusto na makuha ang ulo ng Tiger of Jiangdong dahil gusto niya itong maibigay na regalo kay Chancellor Dong Zhuo. Ubod lakas namang iwinasiwas ni Huashong ang kanyang sandata patungo sa leeg ni Wentai ngunit nakaiwas ito at sa halip ay ang ulo ng kabayo ni Sun Jian ang kanyang nataman. Pumaba naman mula sa kabayo si Wentai at habang nakamasid si Huangshong sa Tiger of Jiangdong ay inatake na nito si Sun Jian at hindi ito tumigil sa pagwasiwas ng kanyang sandata. Mabilis naman siyang naiiwasan ni Wentai at inis na sinabihan nito si Sun Jian na puro iwas na lang ang ginagawa niya. Inatake ulit ni Huashong si Wentai ng ubod lakas pero naiwasan naman ng Tiger of Jiangdong ito ulit ngunit tinapakan ni Wentai ang sandata ni Huashong sabay sabi na walang kapantay ang lakas ni Huashong. Mabilis namang tinalo ni Wentai si Huashong mula sa pagkakatapak nito sa sandata ni Huashong ngunit sa sandaling nabawi nito ang kanyang sandata ay nakatalon naman sa ere si Wentai, at umiikot ito sa ibabaw ng sibat at habang gamit ang kanyang espada ay sinabihan ni Sun Jian ang kalaban niya na ang mukha at teknik ni Huashong ay lubhang napakapangit. Biglang nagawang hatiin ni Sun Jian Wentai ang katawan ni Huashong at nagulat ang mga nakakita sa ginawa ni Wentai sabay pinagmasdan na lang ang pagkakahulog ng nahating katawan ni Huashong. Ipinagsigawan ni Sun Jian Wentai ang kanyang pagkakapatay kay Huashong at tuwang-tuwa naman ang kanilang hukbo sa nagawa nito. Natatawa na lang din si Huanggai Gangfo dahil palagi na lang nakukuha ni Wentai ang mga pinakamagandang parte sa laban. Umatras naman agad ang hukbo ni Huashong nang makita nila ang pagkamatay ng kanilang general. At dahil malayo rin ang nilakbay ni Sun Jian Wentai galing Jingzhou ay dapat lang sigurong bumalik siya na kasama ang ulo ni Dong Zhuo. Pinagsabihan naman siya ng kanyang mga kasamahan na huwag niya masyadong padaliin ang ideyang iyon dahil sa kayabangan nito. Pero nagulat si Wentai sa naramdaman niyang presensya at napatingin ito sa isang gulod malapit sa kanila. Tinanong siya ni Demo kung ano ang problema at wala siyang nasabi ng ilang segundo bago niya binanggit na may isang tao sa ibabaw ng gulod. Napatingin na rin si Huanggai Gangfo sa pinagmamasdan ni Wentai sabay tanong kung ano iyon at malakas ang dagendong na biglang pumailang-ilang kaya hindi makatayo ng maayos ang mga kabayo ng hukbo. May isang anino na biglang lumabas sa gulod at napatanong sina Gangfo at Demo kung sino kaya yun at ang nasabi na lang ni Sun Jian Wentai ay hindi maikukumpara ang aninong yun kay Huashong dahil isa itong napakagaling na dragon. Sa mga oras na iyon ay nagpakita na si Lu Bufengxian sa harap ni Sun Jian Wentai. At dito na nagtapos ang chapter mga kakops, sana po ay ma-share nyo rin sa iba itong content natin malaking tulong po ito sa akin maraming salamat po.
Kung mahilig ka sa Record of Ragnarok, like and follow our page para updated ka sa kwentuhan. Abangan ang susunod na kabanata.